Nasa atin po ngayong linya si Attorney Raymond Fortun, ang isa po sa mga abogado ni Bryce Hernandez. Attorney, magandang umaga po. Hi Ted, good morning. Long time no hear. Salamat po sa inyong panahon, Attorney. Ito po ngayon si Chacha sa ating mga unang katanungan. Morning po, Attorney. Nice to see you po and thank you for being on the show. Attorney, Yeah. dito po Yes simulan po. natin sa inyo pong naging panayam no, kagabi dito sa One News. Meron po kayong sinasabi na may 6 na senador na lumilitaw po dito sa posibleng dawit sa flood control projects. Aside from that, may mga pinangalanan na rin po itong si Hernandez na mga representatives from Bulacan at may mga nauna ng senador. Lahat po ba ito ay nandoon sa dokumento, files at computer na ibinigay po ni Bryce sa ICI? Sige po, no? Unahin ko na po yung paliwanag na I did mention no, in one of my interviews about the involvement of a certain number of senators, no, whether incumbent or former senators. Napagsabihan po ako ni Bryce no, after that interview na kung maaari sana ay i-tone down ko or to exercise caution with regard to yung number at kung ano yung nature nitong mga taong ito. Kasi if you will notice si Bryce po, very very careful po siya na hindi po siya magbibigay ng accusation unless merong evidence. So sabi niya, mas mabuti po na talakayin ko yun at magbigay ako ng salaysay once po na na-turn over na po lahat po ng mga dokumento na nasa possession po niya at yung pong contents po noong desktop computer niya ay maa-unseal po, no? Now, lahat po nito mga dokumento na ito ay in the process of being turned over. Yung pong one box of documents, nabigay na po yan sa Blue Ribbon Committee at meron pa pong mga dadating pa po na iba. And then yung desktop computer po, this morning po sa DOJ, hopefully po ay idadalin po at ibibigay kay Secretary Remulla. So sa ngayon po, nabitawan ko po yon pero mas mabuti po no, na until all the evidences are corroborated by hard documents at saka mga printouts no sa computer ay hindi na lang po muna siguro kami magdadagdag. I will just limit therefore no yung aking mga naipahayag na base na rin dun sa mga admissions ni Bryce Hernandez, meaning yung nauna na 2 senador and then yung pong mga nabanggit niya yesterday no during the hearing ng mga congressmen doon po sa district ng Bulacan po. Okay, so base po sa pahayag nyo yan, kayo po medyo binabago nyo po yung naunang sinabi ninyo na 6 na senador. May pagbabago po ba sa numbers or tone down muna, hindi na muna kayo ulit magdadagdag until lumabas po lahat ng nasa computer ng inyo pong kliyente na si Bryce Hernandez? That's right. No? Basta napagsabihan ako muna na at least no, let's come out with statements na talagang makikita na merong supporting evidence. Yun lang naman po kasi ingat na ingat po si Bryce no, na mag-akusa. No? You will notice kaya nga po na during the hearing last week, nag-request po talaga siya sa Senado na bigyan siya ng pagkakataon na umuwi ng kanyang bahay para po masuportahan yung kanyang mga statements with hard evidence, no, yung documents. Mahirap po kasi yung magtuturo ka tapos wala kang ebidensya, no? So sabi lang ni Bryce, yesterday he said, sinasang-ayunan niya yung mga sinabi ni Engineer Alcantara pero sabi niya kulang pa. So you will already have already an inclination or at least a supposition na marami pa po isasabihin si Bryce but he is now just merely being careful na yung kanyang mga sasabihin ay suportado ng ebidensya. But I remember po, Attorney Raymond, na Yes. sa isang balita, ang pag-quote sa inyo, nakita nyo yon sa isang sinumpaang salaysay ho ba? O whistleblower report, yung binabanggit na number of former and incumbent senator? Sorry po sa pagiging insistent po sa pagklaro po sa isyong ito. Meron po ako nakitang dokumento, no? Pero even si Bryce nga po, ang sabi is mas mabuti po na yung dokumento na yon ay lalabas ng kusa. No? Kasi the nice thing about here is that yung pong nandoon hopefully doon sa loob ng computer no at yung mga other evidences that we will be submitting
makikita po yung pong mismong projects, Okay. no, per line. Kasi sa GAA or sa GAA po, no, or yung enrolled bill na sinubmit sa presidente for his signature, nandoon yung mga projects pero hindi nakalagay yung proponents. Makikita nyo po yon. And then nandun na rin yung amount, no? And so therefore, importante po talaga na merong dokumento which would support and match yung projects to the proponents. Because that will be the initial supporting evidence na makakatulong dun sa sinasabi both ni Bryce, ni JP Mendoza, and ngayon ni Engineer Alcantara na merong kalakaran, no, na 25 to 30% of yung proyekto, yung cost of the project ay napupunta doon sa proponent. Opo, pero attorney, sa ano ho naman talaga sa kasaysayan ng pagbubuo ng budget hanggang sa publication po nito, no? Hanggang sa pirma Yes. ni Presidente, wala naman talagang provision doon sa proponent eh. 'Di ba? Tama. Talagang wala. Tama Yan po po yun. line per line lang 'yan sa per district ano po. So, Tama po opo. yan. So yung ebidensya na mag-uugnay sa proponent kahapon sa statement po ni Ginoong Alcantara yan, no? Pati po sa Yes. statement ni Engineer Bryce, doon po sa sinasabing mga instruction sa kanila nung Bernardo. So, Yes. dito po, meron ka ninyo na anuman pong nakasulat na ebidensya na magpapakita kung sino mga proponent talaga nitong mga proyektong ito? Tama po. Yung nakasulat na yun, notes lang po nila iyon. Kumbaga, parang ano po, parang ledger, gano'n, parang gano'n po. Correct po. Correct po. Kasi para ito po yung, para hindi sila magkamali. Opo. Okay. Opo, naintindihan namin kasi nga sabi din po ni Senator Ping, pwede ho namang maging katibayan din yan. Kaya pag ho talagang, kumbaga, mayroong corroborative statement ang isa't isa na kasi baka tayo singilin ng mga proponent, baka tayo nangingikbak sa kickback nila, di ba? So meron silang parang listahan, ganun po. Tama po. Well, at least 'di ba from a logistical and for yung comfort level nila no na yung kung ano man yung isiniset aside nila. Malinaw po, meron pa nga mga photos 'di ba na talagang hinihimay nila no, talagang may dumadating na pera tapos binubukod-bukod nila. Opo, So opo. para po malinaw din and para kumbaga sa meron silang check and balance no na itong amount lang na ito ay dapat na ibibigay para dito sa proponent na ito. Meron silang sariling talaan, Opo, opo, no? Kasi otherwise magkakahalo-halo eh. Opo, No? opo, And opo. we're talking about not just one project, buti kung kunyari, let's say, itong congressman na to, itong senador na to, ay para dito sa proyekto na to. Hindi, madaming proyekto eh. So, importante yun na nalalaman mo kung sino yung proponent doon para alam mo ngayon how much Opo. ngayon yung i-deliver. Okay, opo, opo. Now it's clear ano ho, na listahan ito para nga sila hindi malito sa nagbabaksak ng pondo sa kanilang komisyon na kikitain at particular, opo, klaro po yan. Nagbanggit po kahapon si Engineer Bryce ng Congresswoman ng 2nd District, Tina Pancho. Ito pong lumutang na po itong finally, itong pangalan ni Danny Domingo ng 1st District ng Bulacan at yung dating kinatawan ng ikalimang distrito, opo, na si Giginto Mayor Boy Cruz. Ano po, na umano nga ay bahagi noong umano ay mga kongresista na tumatanggap po ng mula 15 hanggang 20% na komisyon sa mga projects na ito. Nasabi niya ito in open public hearing. Meron siyang ebidensya po dito? Pepreno na ako dyan, Ted. I am hopeful no, na anyway, nagsalita na si Bryce tungkol dyan. No? I'd like to believe na meron nga siyang ebidensya. But that's why precisely my instructions as counsel is Okay. iwasan ko po muna yung na talagang ladlaran na sasabihin nito until makuha na po ng DOJ yung pong mga dokumento na meron siyang ebidensya as well as yung pong laman ng computer. Kasi at least it will now be the DOJ who would be able to evaluate yung kanyang testimony, evaluate the documents na isasubmit niya, and be able to move forward to file the necessary cases against yung mga taong ngayon based on hard evidence. Opo. Kasi po napakalaking, as you know, attorney, ano po, sa lahat ng gantong mga kaso, napaka-importante yung personal talaga, di ba, na knowledge. Meaning, so usapin po ng kickback, yung talaga ikaw naghahatid ng pera,
Hindi man Opo. doon sa tao mismo o sa tao ng taong yon. So, dito po ngayon sa inyo pong ito pong binabanggit na whistleblowers account. Yes. Ano po ito? Ito ba affidavit ba ito? Ano ba itsura nito? At doon ba may nakalagay talaga na mismong si Bryce ang nagbigay ng pera doon sa proponent o tao ng proponent? At least doon po sa prepare po ng law office ko na tinatawag namin whistleblowers report, wala pong instance na si Bryce mismo ang nag-deliver ng pera. There was a time, no, na inutusan sila na mag-deliver pero papunta po sa isang driver, I believe, no, ng isang proponent. Okay? So but definitely ang that nakita ko po is that hindi po talaga nakakausap ni Bryce ito pong mga proponents na ito. The most that they were asked to do by Engineer Alcantara was to deliver monies to certain individuals. Opo, pero meron pong statement doon o maaari din kaukulang katibayan na si Bryce ay tumanggap ng pera from the contractor sa kanila pong share noong pong supposed to be kickback for the proponent at sa kanilang paghahati-hatian. Yes po, opo. Nandun po yun na yung entire scheme actually, no, from the time na inutusan sila to do this, to take collection sa mga contractors, yung pagtanggap pa nila ng pera from the contractors, yung paghimay-himay nila ng pera supposedly for the proponents, and then finally yung pong pag-deliver po nila ng mga some of the amounts, kasi yung ibang amounts po si Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Identified doon sa kanyang statement ang mga kontratista. I'm sure meron din silang ledger, listahan ng contractor A, naghatid ng gantong kalaking halaga in cash para din sa kanyang corresponding ledger doon sa pagbibigay sa proponent. Yun po, Sir Ted, hindi ko po nakita yung ledger na yon. But I am hopeful po na some of the documents nga po na ibibigay sa DOJ at saka sa computer, nandun sa loob ng computer, ay nandoon po yung ganyang klase pong dokumento. It will actually support, no, be part of the entire narrative, and it will show, no, na talagang meron naman din silang pinagbabasihan ng mga koleksyon galing sa mga contractors. Opo. Kasi po, well, attorney, ano naman po ito expected na hindi naman talagang 100% tugma yung magiging kwento ni Alcantara, kwento ni Mendoza at kwento po nitong si Hernandez, no? Basically po, ganun naman talaga yan. Kasi yung memory mo at saka yung pag-note nyo, maaari pong magkakaiba. Pero yung pong, kumbaga, yung thought nito ay iisa, no? Oo. Yung scheme. Opo, yung scheme, I'm sorry. O yung scheme. Sir, yung pong paghatid doon sa Shangri-La Penthouse, nito pong pera na binabanggit na laman po ng mali-maletang ito, may kinekwento kahapon si Bryce. Yan ho ba ay naandun sa kanyang whistleblowers account at dito po ba meron ding corresponding corroborative statement o affidavit si JP Mendoza? Yes po. Nandun po. Yun po ay magiging bahagi po nung kanyang affidavit na isusumite po sa DOJ this morning. Okay, opo. Kahapon ho kasi, kumbaga, ang naging focus din itong si Alcantara nga kasi medyo bago ito, no? Yung kanyang sabihin natin, pagbaligtad sa kanyang mga unang statement na wala siyang kinalaman. So kahapon kahapon ho ba may prepared na para bagang ano po ito, addendum, dagdag na affidavit ng inyong kliyente na hindi po lamang nabasa kahapon? Actually, meron na po kaming idea na may ganun po, no? Although at gaya nga ng sabi ko, meron na po kaming, you know, when you hire a client or when you have a client, you ask him already to tell all, no? Tapos because otherwise we would not know and be able to defend him properly. So we had seen this at least, no, part of yung mga statements pero hindi yung detalye. So for example, alam na namin na merong mga pera na na-deliver, no, doon po sa Shangri-La, pero yung pong detalye, no, yung how many maleta, kung sino yung tumanggap, saan yung lugar, hindi po namin talaga na nakuha kasi in a way medyo natatakot din pa rin si Bryce, no? Na to actually come out, no, in the open kasi napakadali po na tanggihan
No? It's so easy to say, hindi ako yan, hindi ko natanggap yan. And then he's always so very careful. Yeah, that's the one thing I noticed about Bryce. Very, very careful. Kasi nga, merong mga tao na matataas ang katungkulan no, na baka mabangga niya. Opo, ito po. Nung una ho kasi, 'di ba, ano siya no, natakot siya sa Senado kaya nga nung siya po'y hiniram ng House sa kanilang hearing, ayaw niya na hong bumalik doon, 'di ba? Kaya nagkaroon Yes. sila ng parang kasunduan dahil na lang po sa krame. During Tama po. sa testimony po ni Bryce sa Tricom, doon niya binanggit itong mga pangalan ng senador. Alright, Yes. opo. Matapang niya sinabi 'yon. Pagbalik niya po doon sa Senado, ang dating bumaligtad siya na parang binabawi niya. 'Di ba? At doon po nagkaroon ng duda ang iba, mukhang may problema. Oh, can you clarify that? Ba't ganun ang pangyayari? Gaya nga sabi ko, no, si Bryce very, very careful. So, nung nandoon po siya sa Congress, meron po siyang mga pahayag tungkol dun sa mga senador kasi hawak niya po dun sa cellphone yung pong ebidensya with regard to Senator Jinggoy at saka with regard to Senator Joel na meron na po siya dun sa cellphone niya, including the photographs no, na makikita niyo lumabas nung time na yon. Now, obviously, he would not want to make any further accusations kasi nga hindi pa niya hawak yung mga ibang ebidensya. So ngayon we are in the process of going through that. That's why medyo lumalakas na din ang loob niya. Okay, so ito lang po, with all due respect, kanila ho naman tinatanggi ito ano po, ng dalawang senador. So ngayon Yes. po, hindi nagbabago yung statement ng inyong kliyente na yung dalawang senador na binanggit niya doon sa House hearing, talaga namang sangkot dito sa iskandalong ito? Opo, from the very beginning, if you will notice, it was Bryce na talagang unang-una na naglabas ng mga pangalan ng certain personalities. Si Senator Jinggoy, si Senator Joel, si Yusek Bernardo, si Mitch Cayon. He was the one who brought all of these names out into the open. And it was si Henry Alcantara na tanggi ng tanggi. He was saying, hindi ko kilala yan, hindi ko nakakausap yan. Ano? So, nung yesterday po, nung biglang bumaliktad po si Engineer Alcantara, actually, nakakagaan po ng loob. Because now, ngayon si Bryce, medyo validated na po lahat ng mga statements na binigay na niya. It exposed him to danger, no? Because of retribution, ano, nalalabanan siya, pipitikin siya ng kabila. And now ngayon, meron na ngayong iba na basically na nagko-corroborate doon sa sinasabi niya. Now he is more free, no, to talk about other personalities who might be involved as well. Alam ba ng inyong kliyente ni Bryce yung magiging statement kahapon ni Boss Henry niya? No. Nabigla din sir. kayo? Absolutely wala po kaming kaalaman tungkol dyan. Magkaaway po yan dalawang yan eh. Even up to yesterday, inaakusahan pa din ni Engineer Alcantara na wala daw siyang kinalaman doon sa ghost projects. Hindi po totoo yun. Because si Engineer Alcantara po, siya yung pumipirma, yung final signature po nung Certificate of Completion at saka yung Certificate of Acceptance dito sa mga proyekto na to. So, anong purpose nun? Para makuha po ng contractor lahat ng pera na mai-deliver ngayon doon sa yung share doon sa mga proponent. Pag tiningnan nyo po yung signing po ng Certificate of Completion and Certificate of Acceptance, imposible na matapos siya doon sa taning na yon. I mean, you would know, no, being a former congressman, yung pong mga proyekto, let's say flood control, may taning yan eh. Let's say 6 months, 1 year. Maniwala po kayo, meron pong less than parang 3 months pa lamang certified as Meron po complete. isa, 22 days lang. Diba? Opo, may Sinong isa. binobola nyo? No? So which means therefore, even Engineer Alcantara would be really stupid to think no, na matatapos yon within a shorter period of time. Hindi niya pwedeng i-deny no, na hindi niya alam na hindi talaga tapos yung mga proyekto na yan. Well, perhaps he will invoke the Arias Doctrine sa inyong mga abogado dito po. Okay. Anyway, ito po, may tanong lang po si Chacha tungkol po sa pagiging testigo ng Estado itong sa inyong kliyente. Yes po. Attorney Raymond, meron na pong naunang naibalik itong si Bryce na isang mamahaling sasakyan. Ano pa po yung iba niyang planong ibalik na mga assets as part po bilang para nga po mapabilang dito sa witness sa kasong ito?
Yeah, Miss Chacha, yeah, personally, hindi ko po alam kung ilan yung mga sasakyan niya. But I am for sure know na meron po siyang isang Lambo at saka isang Ferrari. So, even as early as last week, no, Bryce was willing actually to already give the Lamborghini. Ang nagkataon lamang sa pagkakataranta kasi, no, nagkagulo na po, and they were trying of course to secure yung mga vehicles, hindi po nila mahanap yung susi doon sa Lamborghini. So ngayon po, meron na pong 1 week po na lumipas. I am hopeful, no, na nahanap na nila yung sasakyan. And again, I have given instructions of our own volition, no? Walang sapilitan from the DOJ, walang kondisyon, no? Talagang ibibigay po namin, i-turn over po namin voluntarily po yung pong mga sasakyan as a sign of good faith and as a show of his remorse and his desire, no, to make amends para doon sa mga nagawa niya. Okay, okay. Sabi niyo po, mga sasakyan na ibabalik, pero meron din po bang mga pinag-uusapan tayo, halimbawa assets or mga natitira pa pong pera sa bangko? Tas may nabanggit kayo ngayon, Attorney Fortune, etong pagbabalik niya ng mga gamit, walang walang kondisyon. Tama po yung sinabi niyo. This is in good Opo. faith. Pero nagkaroon po ba, halimbawa, kung walang kondisyon, may negosasyon po ba na gagawin siya na part ng witness kung magte-tell all siya, kung hindi man kasama yung pagbabalik ng mga gamit? Ay, wala po. Absolutely none din, no? On my oath as a lawyer and an officer of the court, I have never spoken to Secretary Remulla or any of the undersecretaries that there is a condition for his being accepted into the witness protection program. No, basta kami po, everything i-tell all niya po yan, and yun lang, no, we are hopeful, no, that the DOJ will consider it. Wala pong any backdoor negotiations at all. And ano talaga po yan, isinaalay na lang ni Bryce, no, na makonsidera po, no, kung siya ay tatanggihan, well, tough luck, di ba? Pero we are hopeful, no, that makita ng DOJ that if they really want to run after the big fish na tinatawag, no, hindi lamang yung mga maliliit lamang yung talagang nakukulong at napaparusahan, then they are hopeful that makonsider yung testimony and yung evidences na binigay ni Bryce Hernandez will be useful for purposes of convicting the bigger fish. Okay, so wala pa pong kumbaga official na pag-uusap ang inyong kliyente, ang inyong kampo para nga po dito mapaloob siya sa WPP. Wala pang ganun, ano? Wala po. In Okay. fact, up to today, no, wala talaga kami pag-uusap ni Secretary Remulla on my own as a lawyer. Sige po. Yun ho bang mga screenshots ng inyong kliyente, will that be admissible in court? Well, it would be, no? Per se, no, yung mga texts naman, they are considered as electronic evidence. So it's just a manner of being able to establish yung authenticity ng mga texts, Okay. and that he will testify on it. No? Opo, Pwede opo. naman. Sige. Okay. Kasi nga po meron din pong corroborative statement yata doon sa kanila pong itong mga nagpasa po sa kanya. Ngayon po, sir, more or less po ba meron na pong inamin si Bryce magkano ang kanyang, sorry po sa word, magkano ang kanyang nakulimbat dito sa skandalong ito? Wala po kaming pinag-uusapan. I feel it's personal to him and it's unprofessional for me to ask, no? But the most that I had told him is that kunin mo lahat ng mga pera, no, na nasa sayo, no? Kung yung what you feel, no, that hindi mo nakuha sa mabuting paraan, and then that we should voluntarily turn it over. Hindi dapat namin hinihintay yung that it becomes a condition. That's my personal opinion as a lawyer, no? If kung may hinihingi ka sa gobyerno, I think at some point ang tanong would be ano ang makukuha namin, 'di ba? There has to be a quid pro quo. Kahit na wala sa batas, somehow you have to show also a sense of forthrightness, no? Yung na willing ka na mag-cooperate talaga. Opo. And cooperation is not merely just statements, it's action as well. So yung action na yan, kinakailangan dapat, kung ano yung nakuha mo na illegal, bigay mo. Opo, whether yan po ay nakasulat, na maari lamang habulin kapag tapos na yung pag-testify mo bilang good faith din. Yes, Dito nga sa yes. isyong ito, magbigay ka na kaagad nung mga sinasabi mo na ninakaw mo. Sige po. So, attorney, meron bang threat talaga ngayon na klaro itong si inyong kliyente, si Bryce?
May death threat ba na klaro? Wala pong sinasabi sa akin si Bryce na death threats. But ang alam ko po, no, talagang nag-iingat lang naman because yung mga sinasabi niya, obviously, it is hurting certain people. And mabuti na yung nag-iingat kaysa magsisi sa huli. Okay, sige po. So salamat po naman May pahabol na sige. tanong lang ako. May post ka Yes, po ma'am. sa iyong Instagram account, Attorney Raymond. Sinasabi Yeah. niyo po dito, yung tungkol dun sa CPU ni Bryce Hernandez. Basahin ko Yes. po. Sabi niyo, the family is pressured on many sides to which entity it should be turned over. Can you tell us more about this? Kasi ang desisyon niyo nga po, hindi sa Blue Ribbon Committee, kundi sa ICI dapat yung CPU. Ano po ba nangyari? Anong kwento dito? Bakit kayo nagdesisyon na dapat ito sa ICI? Tsaka ano yung papel ng CIDG? Sige, unahin ko po yung tungkol dun sa ICI. If you will remember, nung pong last week, inimbita po si Bryce na pumunta sa ICI. And one of the talking points was a computer. Doon pa lamang po, nagdesisyon po si Bryce na ibigay po yung computer sa ICI when the time is right. Now, over the week, after that, over the weekend, nagpaalam nga si Bryce no, na payagan siya na umuwi ng bahay. Ang nangyari po ay meron ngayong mga nakuha ng mga dokumento yung OSAA. And then, nakita ngayon yung computer. And now, so sinil na yon, no, it was tape, no, binalot sa wrapping plastic, no, to ensure no, na talagang walang tampering or alteration ng laman. Now, meron po ngayong directive kay Bryce na dadalhin pati yung computer. Nagkaroon ngayon therefore ng agam-agam si Bryce, no, because teka, unang-una, I just wanted to get evidence na gagamitin ko when I testify before the Senate. But at the same time, meron na siyang somehow pangako sa ICI. So makikita niyo po na nagkaroon ng pressures no, from both the Senate as well as the ICI, no, na on his part. And nahirapan po kasi meron po talagang threat no? Yung pong OSAA was saying na pag hindi mo tinurn over yan sa Senado ay we will remove or we will withdraw yung legislative immunity mo. And then hindi namin i-recommend na ikaw ay pumasok sa witness protection program. We felt that that was a threat. And pag tiningnan nyo po again, nagpa-interview si Senator Lacson, confirmed na talagang merong ganung klaseng threat, 'di ba? Kasi sinabi niya talaga pag hindi binigay ang computer na 'yan ay Yes. tatanggalin namin yung kanyang legislative immunity. For the public's information, the only reason that you have people freely talking about the scheme is because hindi sila nangangamba na when they get out ay kakasuhan sila ng cyber libel. No? Importante po yung legislative immunity na yan because they are now immune from suit. Tanggalin mo yan, sino ngayon ang pupunta sa Senado para maging malaya sa kanilang pag-relate ng kanilang sinabi? So it was a definite threat to us and that's why I made that post. No? I said, ipagdasal nyo po na tama yung desisyon na gagawin ng pamilya and all concerned, meaning kung sino po yung mga gumagawa ng threats. Okay, opo. And yung CIDG, ba't pumasok sa eksena? Honestly, hindi po namin alam kung bakit po nandoon sila. We all thought that nakipag-coordinate yung OSAA with the CIDG again to maintain po yung integrity po ng mga dokumento at yung mga other files na makukuha dun sa loob ng bahay ni Bryce. Hindi po kami nagpatawag ng CIDG, wala kaming kapangyarihan para gawin yon. Were you present during that time? Wala po. I had two of my lawyers there. Ano po and ang then they were reading the ano information. ang actuations ng taga CIDG nung naandoon sila? Anong kanilang purpose daw doon? Ano ang kanilang meron ba silang tangka na kunin yung mga ebidensya? Ay, wala po. Wala naman pong ganun sa akin na report. No? Okay. I think, sabi nga ng mga lawyers ko, nagulat nga sila na bakit may mga pulis. So, all along, they thought na binitbit sila din ng OSAA. No? Okay. Yun ang pagkakaintindi nila. So, hindi naman daw po nakialam. They were just there to, again, to secure the premises. So, wala naman pong interference na nangyari. Okay, sige po. Sige, so attorney, muli ho kami makikipag-ugnayan po sa inyo kung kayo po ipapayagan po na inyong kliyente para lang ho natin maiklaro ang mga isyong ito sa panig po ni Bryce Hernandez. Salamat po, Attorney Raymond, sa inyong panahon. Thank you po, Sir Ted at saka DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat. Thank you.
Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!